Naganda ng makakain si Bert. Nais niya sanang bigyan si Mang Paeng bilang pagpapasalamat nito sa pagbibigay ng trabaho. Tao po. Mang Paeng, may dala akong pagkain sa katuba. Tara, pagsaluhan natin to. Walang sumasagot sa kanya. Kaya naman pumasok na lang si Bert. Umikot sa tahanan ngunit parang walang tao sa loob. Sinilip niya ang babuyan. Wala pa ring tao. Hanggang sa mapansin niya ang ilaw sa pinakadulo ng lugar. Ito ang sinasabi ni Manong Paeng na wag pupuntahan. Kaso nga lang dala ng pagkasabik sa dalang pagkain. Dali-daling pumunta si Bert. Pero habang papalapit, iba sa pakiramdam. Na para bang may pumipigil sa kanya na dumiretso. Nakakasulasok na amoy ang bumalot sa buong lugar. Nang tuluyang makarating, nakulantang si Bert. Hindi mga baboy ang naroon. Iba't ibang matatalas na gamit ang nakasabit. May ilang laman ang nakahiwa. May nakitang isang maliit na rebulto si Bert. Nilapitan niya ito at tinignan. Aalis na sana ang binata hanggang sa napansin niya ang isang damit. Ito yung kaparehong damit nung isa sa lalaking ng loob sa bahay ni Mang Paeng. Pag-angat ni Bert ng lalagyan, katawan ng tao ang tumambad sa kanya. Dahil sa gulat, nasagi niya ang rebulto, nahulog at nabasag. Lumikha ito ng ingay. Dali-daling umalis si Bert. Makakalabas na sana ngunit laking gulat niya. Biglang may kumagat sa kanyang paa pagkadaan sa kulungan ng mga baboy. Natumba si Bert. Babangon na sana, ngunit nasa harapan niya si Mang Paeng. Ayos na sana eh. Gusto kitang bata ka kasi mabait ka. Kaso hindi ka nakikinig. Gusto mong alamin ang sekreto ko. Katawan ng tao. Yan ang hinahalo ko sa pagkain ng baboy. Yung 3 lalaki. Pinatay ko. Sinunog at ginawang abo ang ibang parte. Ginugutom ko ang baboy ng ilang araw. At kung may kaalaman ka sa mga baboy, kapag gutom ang mga yana, kahit ano kakainin nila. Kahit buhay na tao. Ngayon hindi mo na ako pahihirapang humanap ng sangkap. Ikaw na mismo ang gumawa ng paraan para mamatay.